Sinimulan nang i-diskwalipika ng Commission on Elections sa mga kandidato na may posibleng paglabag nitong pangangampanya. Puspusa naman ang paghahanda ng komisyon para sa halalan sa Lunes. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, isang congressional candidate at isang party list ang diniskwalipika ng Commission on Elections sa 4 na araw bago ang Hatol ng Bayan 2025. Tinuluyan na ng Commission on Elections 2nd Division na idiskwalipika sa pagkandidato si Pasig Congressional Candidate Christian Ian Sia ngayong araw. Sa inilabas na resolusyon ng dibisyon, diniskwalipika si Sia dahil sa umano'y solo parent joke nito noong Abril. Maaari pa namang umapela si Sia sa komisyon sa loob ng 5 araw bago umakyat ang kaso sa anbang. Division pa po ito. At meron pa siyang karapatan na mag-file ng motion for reconsideration. Pero at least, yung sinabi namin na commitment sa lahat na magre-resolve kami. Kasi nga po talaga, hinug naman na talaga na desisyonan yung kaso sapagkat nakasagot na, nabigyan na ng due process. Isa ring party list ang diniskwalipika ng COMELEC at mismong unbank na ang naglabas ng resolusyon. Ito ang Pilipinas Babangon Muli o PBBM party list. Hit ng COMELEC, misrepresentation ang ginawa ng organization, kaya kinansela na rin ang kanilang accreditation. Napagdesisyonan ng COMELEC and Bank, hindi na po kami papayag na yung mga party list ay gagamit ng mga pangalan ng mga pinamimigay na ayuda ng ating pamahalaan. Hindi na rin po kami papayag ng mga pangalan ng mga party list na magpapa-accredit sa amin ng mga pangalan ng mga sikat na mga telenovela. Kinakailangan nakabase ang mga pangalan ng mga party list na ipapa-accredit nila sa amin base sa kanilang advokasya. Sa oras naman na manalo ang PBBM party list sa halalan, ituturing na lang silang stray votes o ang kanilang boto at maaari silang hindi maproklama kung hindi sila mabibigyan ng temporary restraining order ng Korte Suprema. Sa tala ng COMELEC, una si Sia sa diniskwalipika ng Task Force Safe ng COMELEC at una naman ang PBBM party list sa organization. Gihit ng COMELEC, patunay ito na re-resolbahin nila ang mga kaso, hindi lang basta pananakot o show cause order. Madami pa naman ang nakabinbin sa komisyon. Katunayan, may 450 pa para naman sa mga mananalo na may nakabinbin pang DQ case. Kung may sapat umanong ebidensya, ipapasuspindi nila ang proklamasyon. Pero handa silang tumanggap pa ng mga disqualification cases hanggat hindi na po proklama ang mga nananalo. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng COMELEC para sa Lunes. Anila, nakanagap sila ng report na may 30 electoral boards na umatras na magsilbi sa eleksyon mula sa BARM at sa Cotabato. Sabi ng Commission on Elections, naka-standby na ang mga tauhan ng Philippine National Police dahil may 9,000 umanong inihanda ang PNP na tumulong sa eleksyon. Bibigyan din sila ng honoraria tulad ng sa mga guro. Samantala, Angelique, sabi naman ng Commission on Elections, nakahanda na talaga sila sa halalan. Katunayan, ngayong araw ay sinimulan na ang final testing and sealing para dun sa mga makina na ginamit sa local absentee voting. Sa ngayon ay 99% na ang dumaan sa final testing and sealing. May mga konting paalala lang para sa mga kandidato na hanggang May 11 o May 10 lang ang pangangampanya para sa kanila. Pagsapit ng 11:59 ng gabi ng May 10 ay tapos na ang kampanyahan. Pagdating naman ng May 11 ay sisimulan na ang liquor ban. Angelique. Okay, maraming salamat Luisa Erispe.